No? So Nanay Ansing, please lang, no? Alang-alang sa kapatid mo, kung talagang nire-respeto mo at mahal mo yung kapatid mo, be true to doon sa mga sinasabi mo. Since yan ay nasa poder mo na, no? Nasa lupa mo na, no? Sana eto na. Si Nanay Ansing humanap na naman ng sarili niyang diskarte. Bakit ko ito nasabi? Kasi dito sa content ko na to, aking bibigyan ng reaction. Itong mga naging style or diskarte ni Nanay Ansing na naman, dito sa bahay ni Kuya Oliver. Na it seems, no, mukha na nagdesisyon na naman si Nanay Ansing based sa gusto niya. No? Bakit ko nasabi yan? Yan po yung ating pag-uusapan sa content po na to. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At lagi po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. And salamat po sa patuloy na pagsuporta sa aking mga content, sa Daddy Frankie team, and sa lahat po ng aking nire-reactionan. Issue lang po tayo, no? Kung ako man po ay may mga nasasabi na maaaring salungat doon sa inyong mga sinusuportahan, yun po ay opinion ko lamang at hindi po yun paninira. I'll consider it as a constructive criticism. Hindi po yun para insultuhin, siraan, or magsalita ng hindi maganda sa inyong mga sinusuportahan. Ako po ay nagre-reaction lamang base sa naintindihan ko at naunawaan at base na rin po sa tinatakbo ng mga video ng aking sinishare sa inyo, no? So, kung meron po kayong salungat po ang inyong pagkaunawa sa aking sinasabi, please, no, feel free to comment on our comment section. Okay? So, sa ngayon po, ang aking bibigyan ng reaction ay itong nangyari sa bahay ni Kuya Oliver na pinatayo. Na ang original na usapan, no, ay sa gitna. Pero bakit napunta sa side talaga ni Nanay Ansing? Okay? So, allow me to share portion of the video, no, nung kay Daddy Frankie at para lang magkaroon po tayo ng idea kung ano ba yung nangyari at bakit gano'n na lang yung pag-i-insist ni Kuya JJ na dapat nasa gitna yung bahay ni Kuya Oliver, no? Kasi alam naman natin yung naging history, di ba? At kumbaga nagkaroon na tayo ng idea, no, sa dalawang magkapatid kung sino ba talaga yung noon na kahit papaano ay umaruga kay Kuya Oliver, di ba? Lahat po tayo nakasubaybay sa naging buhay ni Kuya Oliver. Although pareho silang may pagkukulang, no, si Kuya JJ at saka si Nanay Ansing, pero mas nakitaan po natin ng kumbaga awa pa kahit papaano si Kuya JJ dahil kahit papaano naabutan niya ng pagkain or ng tubig si Kuya Oliver before. And as si Nanay Ansing, wala po tayong narinig sa kanya. And nakita naman po natin kung paano dumiskarte si Nanay Ansing. So, dito sa bahay na to, ganun din po ba kaya yung nasa isip ni Nanay Ansing? Pero, let's see, no? Kung ano ba talaga yung intensyon ni Nanay Ansing. Ay, nandito si Kuya JJ, Kuya Fred. Oo. Nakaputan kayo. Oo. Ba't dito naman, hindi na yung bahay ni kapatid kong Oliver? Dapat dito, sa gitna namin. Okay, pasok pa lang ni Kuya JJ, mukhang naka 5 litros na. No, mukhang may karga ng alak sa katawan. Medyo, tayo po, kung matagal na tayo nakasubaybay dito sa magkapatid nito, alam po natin kapag medyo hindi nakainom si Kuya JJ, di ba? Matipid magsalita, hindi ganyan mga approach niya. Ako, pagkakita ko pa lang dito, mukha ka akong nakainom si Kuya JJ. And mukhang nakainom talaga kasi kinonfirm din yan dito sa vlog na to ni Daddy Frankie na nakainom siya. No? And mababasa naman natin sa mga kilos ni Kuya JJ. No? Pero yung point niya po, no? Yun po yung ating medyo tignan ng pansin. No? Kahit po nakainom siya. Okay? Kasi nung nililayout namin, wala ka, hinahanap kita. Sabi ni Nanay Ansing, nag-usap na daw kayo, kaya pinalapit niya dito sa bahay niya. Pwede yan, Dede Frankie. Dapat dito sa gitna namin na pinatayaw. Bakit? Ay,
hindi pwede yan. Sabi niya, dito sa gitna. Ngayon, hindi lapit naman ni Anting yung bahay niya. Kung wala si Juan, si Oliver, baka aangkinin naman itong bahay. Okay? Kasi, as we all know, originally, yun talaga ang usapan, di ba? Sa gitna. Eh, noon pa nag-i-insist na si Ansing. Di ba? Nag-i-insist na si Ansing na ilapit sa bahay niya. Kung matatanda ninyo, mga previous na vlog, di ba, mayroong pinili talagang lugar si Ansing kung saan itatayo yung bahay ni Kuya Oliver. Pero, ayaw ni Kuya JJ. Dahil nga, nakita naman natin, di ba, kung paano naging talagang medyo tuso, no, si Nanay Ansing. We saw all of that. Even dito, bago simulan tong bahay na to, nung nagbababa ng hollow blocks para sa bahay ni Kuya Oliver, di ba, nang hihingi na si Nanay Ansing para sa kusina niya. Di ba? Now, kung mapapanood niyo po yung latest upload ni Mami Rochelle, no, nanduroon po sa upload na yon yung pag-uusap ni Daddy Frankie at ni Nanay Ansing na ilang beses sinabi ni Daddy Frankie na kung ano yung napag-desisyonan ninyong magkakapatid, yun yung susundin niya. And nung pilit ni Ansing na ilapit sa bahay niya yung bahay ni Kuya Oliver, ang paliwanag ni Nanay Ansing doon, nahihiya naman daw siya para kay JJ, no, na if ever magkaroon siya ng apo, no, magkaroon ng pamilya yung mga anak niya, pwedeng magtayo doon sa bakanting lote na space, no, ni JJ. Okay? Yun yung palusot ni Nanay Ansing. Kung naniniwala po ba kayo doon sa sinasabi ni Nanay Ansing? Yun ba talaga ang reason? No? Kasi kung talagang hindi ganun yung intensyon ni Nanay Ansing, no, dapat sinunod niya yung usapan. Okay? May mali din na part dito si Kuya JJ. Kasi bago pa natayo yung bahay na yan, imposibleng hindi niya nakikita yan. Napaka-imposible nun. Diba? Matagal na hinukay yung puno nung yung kawayan, yung mga ugat ng kawayan, di ba? Sinunog ilang beses na ngayon. Di ba? And as I understand, isa pa nga sa pinatulong noon si Kuya JJ. Di ba? Bakit doon pa lang hindi siya nag-question? And noong pinasimulan na yung bahay, di ba? Kung totoo man na sinabihan ni Nanay Ansing, bakit hindi niya nilinaw? Oo, alam na natin na medyo kulang sa aral si Kuya JJ. Totoo yun. Pero kahit man lang sana, di ba, tiningnan niya. Hindi na pwede ngayon talaga yan. Kasi permanente na yan eh. No, permanente na yan. Ngayon, kung nakalamang na naman ba si Nanay Ansing, it seems nilamangan na naman ni Nanay Ansing si Kuya JJ. No? Which means hindi totoong nakausap ni Nanay Ansing yung mga kapatid niya. Kasi si Kuya Oliver, ay si Kuya JJ nagre-reklamo eh. Diba? Kung talagang nakapag-usap yung mga yan, no? Ibig sabihin, walang ganitong reklamo. Walang ganitong sasabihin si Kuya JJ. Oo, nakainom si Kuya JJ. Sabihin na natin. Pero ang tumatak sa isip niya during nag-usap sila nila Daddy Frankie at saka ni Nanay Ansing ay sa gitna. Kasi nga iniiwasan ni Kuya JJ na balang araw, no, kamkamin ni Nanay Ansing yung bahay ni Kuya Oliver. Kasi kita naman natin hindi pa maayos si Kuya Oliver kahit na anong sabihin natin, no, kailangan niya talaga ng guidance. And it's fair actually, no, kung nasa gitna at yun ang pag-uusap kasi hindi pa naman daw nakatitulo talaga yung lupa eh. So parang sa kanilang lahat pa yan. Diba? Ngayon, kung iginit na yan, eh yun yung kasunduan nila. Diba? Regardless kung magpatayo pa ng bahay yung magiging anak ni yung apo ay yung anak ni Kuya JJ, diba? Same thing with Nanay Ansing. Kasi hindi naman sa paninira kay Nanay Ansing, no? Obviously there's a reason
No? Hindi pwedeng sabihin na kasi siya yung nag-aalaga. Yes. No, sa ngayon, si Nanay Ansing nag-aalaga kay Kuya Oliver. Bakit? Because we all know the reason. No, hindi po sa sinisiraan natin si Nanay Ansing dito. No, oo, nag-aalaga siya ngayon kay Kuya Oliver, siya nagpapainom ng gamot, siya ang tumitingin. Di ba? Totoo yun. Because may kapalit yun. Alam naman natin, dahil hindi yan lulubayan ni Daddy Frankie si Kuya Oliver. No, kahit may pabahay, may bahay na yan, babalik at babalikan ni Daddy Frankie si Oliver. No? Sa lahat ng mga beneficiary ni Daddy Frankie, kung hindi niya man mabalikan yan every other week, no? Pero papasyalan at papasyalan niya pa rin yan. Which means, di ba, may maaasahang pa rin tulong si Nanay Ansing kapag tinulungan si Kuya Oliver. Di ba? Hindi sa inaano ko si Nanay Ansing ha, hindi sa minamaliit ko o ganun yung iniisip niya. Kaya lang kasi, yung pinag-usapan pa lang hindi niya tinupad eh. 'Di ba? Nasa gitna. Regardless, may walang tayuan ng bahay yung mga magiging pamilya ng anak niya kung sakaling magkaroon ng pamilya yung anak ni Kuya JJ, no? Regardless, yun yung napag-usapan ninyo, yun yung sundin mo. No? Para sa akin yung sinasabi ni Nanay Ansing na iniisip ko lang yung kapatid ko kasi baka pag nag-asawa na yung mga anak niya at magkaapo siya, so may titirang bahay. Those are alibis. No, sorry Nanay Ansing, alibis na yon. Di ba? Originally, yun yung pinag-usapan ninyo. Pinag-ayos kayo. Sinabihan kayo ni Daddy Frankie na mag-usap-usap kayo magkapatid. Now, if merong pag-uusap, di ba? Kahit silang dalawa lang ni Kuya JJ kasi hindi na ba natin nakikita yung ibang kapatid nila Oliver no? Nila Nanay Ansing. Sabihin na silang dalawa lang, no? Dapat sinusunod yun. Yun yung napag-usapan. Biglang binago ni Nanay Ansing. So ano yung iisipin natin? Ano yung iisipin ng mga taong nakapanood? Ha? Diba? Knowing yung diskarte ni Nanay Ansing. Diba? Matagal na mayroong intensyon si Nanay Ansing sa pera ni Kuya Oliver. Diba? Dahil sa kagustuhan niya na mabubungan siya, gusto niyang pakialaman yung pera ni Kuya Oliver. Nagkaroon siya ng babuyan. Diba? Kaya nga to the point na iniisip natin, mukhang naiisahan ni Nanay Ansing si Daddy Frankie, diba? Now, eto na naman. So, ang sino maiipit? Si Kuya Oliver, kasi bahay niya yan eh. Oh. Diba? Siguro, masasabi natin, well, mayroong mga nagsasabi na dapat huwag magpapauto si Daddy Frankie kay Nanay Ansing kasi parang nauto na naman siya. No, ang kay Daddy Frankie kasi dito, binibigyan niya pa rin ng free will. No, free will itong mga kamag-anak, itong mga kapatid ni Kuya Oliver. Ayaw niya pa rin manghimasok no sa mga desisyong magkakapatid na. Kasi kumbaga labas na siya doon personal na 'yon, di ba? So wag po nating isipin na si Daddy Frankie ay nauuto ni Nanay Ansing, no? Kasi si Daddy Frankie nagbe-base din lang doon sa napag-uusapan ng magkakapatid. Okay? Ang magagawa lang ni Daddy Frankie is mag-suggest. Pero the final decision still doon sa magkakapatid. Diba? Sinabi ninyo, pinagkakatiwalaan pa ba ni Daddy Frankie yung mga desisyon ni Nanay Ansing? Kasi ngayon, lumalabas, wala namang sinabi si Nanay Ansing. Diba? Hindi niya na-inform yung mga kapatid niya. So, ang isip ng iba, nauto na naman si Daddy Frankie. No. Pinanghawakan lang ni Daddy Frankie yung sinabi ni Nanay Ansing na sila ay nag-usap-usap na. Then the final decision is kung ano yung sasabihin ni Nanay Ansing. Well, siguro hindi lang dinouble check, no, ni Daddy Frankie yung decision talaga. Kasi alam naman natin yung ugali na Nanay Ansing. Pero syempre naman, isipin ninyo, hindi lang naman si Oliver ang tinutulungan ni Daddy Frankie, di ba? Marami sila. So kung lahat na lang ay i-double check niya pa at hindi niya magustuhan yung decision, babaguhin niya, so lumalabas na nakikialam na si Daddy Frankie. Diba? So yun naman yung isipin natin. Kaya binibigyan ni Daddy Frankie ng free will, no, itong mga kamag-anakan to decide. Yun nga lang,
katulad nito, sablay ang desisyon. Kasi mas binigyang priority ni Nanay Ansing, no, yung magigain niya. Di ba? Instead of thinking, no, yung talagang kinabukasan ni Kuya Oliver. Oo, nandoon na tayo, iniisip niya yun. But same thing with Kuya JJ, iniisip niya rin naman yung kapakanan ni Kuya Oliver. Di ba? And as we all know, magkapatid yan. So kung mas may nakakakilala sa isa't isa, is silang magkapatid. So yung sinasabi ni Kuya JJ na possibility na balang araw, come in, no, ni Ansing, yung bahay ni Kuya Oliver, malaki po talaga ang tsansa kasi nandoon sa lupa niya, malapit sa kanya, no, ilalagay mo yan sa batas. Di ba? So, kumbaga, ang kagigihan lang nito, pwedeng mamagitan si Daddy Frankie. Pwede siyang mamagitan because he can explain those things. No? Pero, lagi bang nandiyan si Daddy Frankie? Di ba? At kung paano mo titignan yan, yung ganyang sitwasyon. So, valid yung mga sinasabi din ni Kuya JJ. No? Na pwedeng balang araw. Ngayon, nagsasuggest si Nanay Ansing na gumawa ng kasulatan na ipangalan yun under kay Kuya Oliver. But we all know, di ba? Under supervision si Kuya Oliver. Dahil hindi niya pa kayang mabuhay nang siya lang. So, hindi natin alam kung hanggang kailan magiging ganyan si Kuya Oliver. Di ba? So, yung sinasabi na yun, kailangan pa rin ng someone, no, na maggagabay kay Kuya Oliver. So, sila pa rin kamag-anak. Sila pa rin yung magde-decide. Okay? So, sana sa susunod, no, para dito kay Kuya JJ, if may mga ganitong bagay, no, alamin niya, no? Oo, nagtatrabaho siya para sa pamilya niya, but if he is really concerned sa kapatid niya at sa pwedeng gawin ni Nanay Ansing, di ba dapat binibigyan niya ng pagkakataon yan? Oo, walang aral, walang pinag-aralan, kulang sa kumbaga, edukasyon si Kuya JJ, pero yung mga ganitong simpleng bagay, di ba? Knowing your siblings, di ba? Dapat medyo naging aware doon si Kuya JJ. Maaaring alam na rin ni Kuya JJ ito kaya lang, siguro hindi siya nakainom. Hindi niya maipaliwanag. Kaya ngayong nakainom siya, saka siya nagsabi. Kaya ang problema, na-delay na ng gusto yung inom niya. O, nakatayo na. Diba, ang taas na ng pader. Paano mo ba i-atras yan? Hindi na may atras yan. Hindi na magagawa ng paraan yan. Unless, gawan uli ng another room ni Daddy Frankie, yung kabilang side, para magmukhang nasa gitna. E di dumubli yung gastos. E di na mas nahirapan si Daddy Frankie. Di ba? So ngayon, the best way na pwedeng gawin is talaga magkaroon ng kasulatan. No, if ever something happen kay Oliver, di ba? Magkaroon ng agreement on that matter. No, wala na silang magagawa. Nasa side na talaga yan ni Nanay Ansing, which is nagawa ni Nanay Ansing yung gusto niya. No? Kaya sabi ko sa inyo, medyo komplikado mag-isip si Nanay Ansing. Kaya dapat si Daddy Frankie maging ganun din. And I hope maging to kay Daddy Frankie. Naintindihan ko rin naman yung side ni Daddy Frankie kaya binibigyan niya. No? Kasi ayaw niya nga manghimasok talaga. Dahil nire-respeto niya pa rin yung magiging desisyon ng pamilya. Diba? Siya ay tumutulong lang. No? At hindi po part ng pagtulong doon yung panghimasukan niya na talaga yung buhay. Kung paano patatakbuhin yung buhay ng mga yan. No? Kasi kung nakialam siya, kahit sabihin nating tama yung pangingialam niya, no? Ang masusunod pa rin dyan, yung mga kamag-anak ni Kuya Oliver. Diba? Hindi naman pwedeng sabihin ni Daddy Frankie na hindi kita patatayuan kasi hindi ka sumusunod sa gusto. No? Hindi pwede yun. Kasi pangungontrol na yun. Diba? Yun na yung nakikialam na si Daddy Frankie, which is ayaw niya. Diba? Kaya nga, nahirapan siya ngayon sa ibang niyang beneficiary dahil ayaw niyang may labagayin na batas or maging cause nung hindi pagkakaunawaan ng magkakapatid. Kaya lang,
ito yung nangyari ngayon. Nagkakaroon ng sigalot yung magkakapatid dahil sa diskarte ni Nanay Ansing. Hindi siya tumutupad sa napag-usapan. No? So Nanay Ansing, please lang, no? Alang-alang sa kapatid mo, kung talagang nire-respeto mo at mahal mo yung kapatid mo, be true to doon sa mga sinasabi mo. Since yan ay nasa poder mo na, no, nasa lupa mo na, no, sana hindi nga mangyari yung sinasabi ni Kuya JJ, no, kasi proven na nakita na po ng karamihan, simulan ng sinubaybayan yung buhay ni Kuya Oliver, ang buhay ninyong pamilya, ninyong magkakapatid, nakita na po ng karamihan kung paano ka katuso, no, Nanay Ansing, kung paano ka dumidiskarte na ikaw ay magkaroon din. No, hindi masama, kaya lang minsan pangit na. Katulad nito, no? Kahit na anuman ang gawin kong isip para bigyan ka ng benefit, no? Para maipakita yung kagandahan ng inaasal mo. Mahirap no? Mahirap. 'Di ba? Kasi we all know na nung time na si Oliver ay nakakulong for 20 years, wala ka. At umamin ka na napabayaan mo yan. At ang tanging kumalinga ay si Kuya JJ. Kulang pa nga rin yung pagkalinga niya Di ba? So pareho kayo may sablay sa pag-aalaga. Pero sana naman ngayon, no? Wag niyo nang samantalahin yung sitwasyon pa rin ni Kuya Oliver. So magkaroon, ang the best way dito, magkaroon talaga ng kasunduan. Magkaroon ng kasulatan. No, ngayon, kung ano yung lalamanin ng kasulatan, dapat pagkaisahan nila yan. And Daddy Frankie will be the main witness. And kung sakasakali, siya rin yung pwedeng mag-intervene if ever hindi magkasundo tong magkapatid na to about dyan sa pabahay na yan ni Kuya Oliver. Okay? So, yun lang po yung gusto kong i-share sa content ko na to. At kung gusto niyo pa pong mapanood yung buong debate ng magkapatid na yan, puntahan nyo lang po yung video ni Daddy Frankie na yan. No? And I hope magkasundo sila. Kasi for the meantime, I don't know if totally pahinga ngayon yung pagpapagawa na yan. Diba? Tag-ulan na. So, mas lalong magtatagal yan. No, sana magkasundo sila. And I think the best way talaga doon is kasulatan na. Wala nang magagawa. Nanduro na sa tabi ng bahay ni Nanay Ansing. No? And I hope hindi rin ganun ang maging isip ng mga anak ni Nanay Ansing. No? Nakamkamin balang araw yung bahay ni Kuya Oliver. Okay? So, yun lang po. Yung gusto kong i-share sa content ko na to. And always po, matuto kayo mag-fact check para hindi po kayo pagsabihang fake news.